Si Ray de la Cruz ay isinilang sa Cagayan, isang lungsod na sa panahong iyon ay isang pulso ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Pangpito sa 11 magkakapatid, lumaki man sa hirap, ay natutunan niyang magpunyagi sa kabila ng mga hamon sa buhay at napagtapos ang mga kapatid at iba pang mga kamag-anak na ngayon ay mga big time na sa ibang bansa. Mula sa simpleng simula, pinanday niya ang kanyang landas patungo sa tagumpay bilang isang profesional at tanyag na tao sa industriya ng showbiz. Si Ray de la Cruz ay nagtapos sa pag-aaral bilang isang optometrist. Siya ay mayroong sariling optical clinic sa Quiapo, Maynila. Subalit higit pa rito, kilala siya bilang isang barangay chairman sa parehong lugar na nagbibigay serbisyo sa kanyang mga kababayan. Noong taong 1970, sinubukan ni Ray de la Cruz ang pagiging isang talent scout. Una niyang naging talent ay si Zandro Zamora, ngunit hindi nagtagalay binitawan din niya ito. Ayon sa balita ay nahulog ang loob ni Ray de la Cruz sa actor, kaya mas minabuti na lang niyang bitawan ang actor. Siya din ang nakadiskubre at nagpasikat kay Rio Locsin na ngayon ay isa na sa tanyag sa showbiz. Nakilala si Ray de la Cruz bilang talent manager sa mundo ng showbiz. Siya ang responsable sa pagbuo ng grupo ng mga tinatawag na soft drink beauties, mga artistang babae na nagtataglay ng natatanging alindog at karisma. Kabilang dito sina Pepsi Paloma, Sarcy Emmanuel at Coca Nicolas na naging simbolo ng isang panahon ng pelikulang bold sa Pilipinas. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, napansin ng publiko ang kanilang mga karera, bagamat naging controversial din ito dahil sa tema ng mga pelikulang kanilang ginawa. Malaki ang naging papel ni Ray sa pagsikat ng mga artistang ito. Ayon sa mga ulat, masinop siyang magplano ng publicity at marketing upang mas mapansin ang kanyang mga alaga. Sa madaling salita, mahilig siyang gumawa ng ingay sa kanyang mga alaga para pag-usapan ng mga ito. Subalit ang kasikatan ay hindi laging nagdadala ng saya. Ito rin ang naging ugat ng mga issue at trahedya sa buhay nila. Ang buhay ni Ray de la Cruz ay hindi maaaring pag-usapan nang hindi nababanggit ang kontrobersya kaugnay ng kanyang alaga na si Pepsi Paloma. Noong 1982, ang showbiz industry ng Pilipinas ay nabalot ng malaking eskandalo matapos akusahan ni na Pepsi Paloma at Guada Guarin, sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey ng panggagahasa. Si Ray ang nagsampa ng reklamo sa nooy Defense Minister Juan Ponce Enrile na nagbigay ng pansin sa kaso sa publiko. Ang kaso ay naging masalimuot. May mga haka-hakang ito'y bahagi lamang ng isang publicity stunt ni Ray upang mas mapalakas ang kasikatan ni Pepsi Paloma. Gayunpaman, marami rin ang naniniwalang totoong naganap ang krimen. Ayon sa ilang ulat, napilitan si Pepsi na umatras matapos pirmahan ang isang affidavit of desistance, ngunit nanatili ang tanong, bakit siya umatras? Ang sagot dito ay nananatiling palaisipan. Noong 1985, natagpo ang patay si Pepsi Paloma sa kanyang apartment sa Quezon City. Ayon sa pulisya, ito'y isang kaso ng pagpapakamatay dahil sa depresyon. Ngunit may mga nagsasabi ring maaaring may kinalaman ang kaso niya noong 1982. Sa kanyang pagkamatay, ang trahedya ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa showbiz at sa kanyang mga tagahanga. Para kay Ray, ito'y isang dagok na hindi niya madaling nalampasan. Bagamat hindi malinaw ang naging reaksyon niya sa publiko, tiyak na naapektuhan ang kanyang reputasyon at karera bilang manager. Noong 1992, si Ray de la Cruz ay natagpo ang patay sa kanyang optical clinic sa Quiapo. Ayon sa mga ulat, 2 lalaki ang pumasok sa kanyang klinika na kunwari nagpapakonsulta, ngunit bigla na lamang siyang binaril. Ang motibo sa likod ng krimen ay hindi kailanman nalinaw at nanatiling misteryo ang kaso hanggang ngayon. May mga teorya na posibleng konektado ito sa kontrobersyang kinasangkutan ni Pepsi Paloma at ng mga makapangyarihang tao noong dekada 80. Ang iba naman ay naniniwalang ito'y bunga ng personal na alitan o posibleng random na krimen lamang. Ano man ang dahilan, ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng maraming tanong na walang sagot. Sa kabila ng lahat, hindi maikakaila ang naging impluwensya ni Ray de la Cruz sa showbiz at sa mga artistang kanyang minanage. Ang kanyang papel sa pagpapasikat ng mga soft drink beauties ay nag-ambag sa kulturang popular ng Pilipinas noong dekada 80. Gayunpaman, ang mga kontrobersiyang bumalot sa kanyang karera at ang misteryo ng kanyang pagkamatay ay nagbigay daan upang patuloy siyang pag-usapan hanggang sa kasalukuyan. Sa mga nakaraang taon, muling bumalot ang interes sa buhay ni Ray de la Cruz
Dahil sa mga balitang gagawa ng pelikula ang kontrobersya sa likod ni Pepsi Paloma. Ang pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma na ididirect ni Daryl Yap ay muling nagbibigay pansin sa isyong ito. Simon Confiado ang gaganap bilang Ray de la Cruz na naglalayong ipakita ang kanyang buhay at papel sa mga kontrobersya ng panahon. Si Ray de la Cruz ay isang komplikado at kontrobersyal na personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay isang tao na nagtagumpay sa pagpapasikat ng mga artista, ngunit ang tagumpay na iyon ay dumating kasabay ng mga intriga at trahedya. Ang kanyang buhay ay isang salamin ng kasikatan at panganib ng showbiz noong dekada 80. Hanggang ngayon, ang kanyang kwento ay nananatiling isa sa mga pinakamatitinding kwento ng misteryo at kontrobersya sa industriya.